programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop. Hi, Moira. Lynette? Wow, nice hair. Narito na nga ang ating pagkabangan ngayong Huwebes sa abot kamay na pangarap. Dito nga napilit itinanggi ni Moira ang bintang dito sa kanya na isang kriminal dahil patutunayan nga raw niya na siya ay inosente at wala na rin nagawa itong si Moira nang dalhin na nga siya dito sa presinto. At habang tumatakbo itong sasakyan ng pulis ay muntik-muntika namang makatakas itong si Moira dahil sa kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. At nakikita niya ang pagmumukha ni Lynette at sinasabi na sa wakas ay masusulo na nga daw niya itong si RJ. At maya-maya man ay si RJ naman ang kanyang nakikita at narinig at sinasabi na wala na daw disturbo sa kanila ni Lynette. Kaya gustuhin ni Moira na makatakas at makalabas dito sa sasakyan ng pulis. Subalit hindi naman natuloy dahil may nakasalubong naman itong si Moira habang tumatakbo na isang motorsiklo. At ito nga ay nabunggo nga itong si Moira at dito naman nahawakan at nahabol ng mga pulis. Maya-maya nga ay dito rin na dumating itong sina RJ at Giselle. At lumuhod pa nga sa harapan mismo ni RJ itong si Moira at nagmamakaawa na sana raw ay wag siyang ipakulong at magpapakabait na nga siya. At dito naman na hindi na nga naawa sa kanya itong si RJ dahil sa dami-dami na daw ng kasalanan ni Moira, lalong-lalo na dito kay na Annalyn at Lynette. Kaya dito na nga na isinama na itong si Moira sa presinto. At pagkadating doon ay binigyan naman siya ng damit upang yun ang suotin upang kukunan siya ng isang larawan at papipirmahin. At nung una ay ayaw talaga suotin ni Moira, tula na nga siyang magawa nang ipilit dito ni Giselle na suotin ito. At dito na nga na humarap itong si Moira at pinicturan at kinuhanan ito ng fingerprint na magpapatunay na ito na nga ay makukulong na. At maya-maya nga ang gusto mangyari ni Giselle natanggalin itong wig na suot-suot ni Moira dahil hindi daw iyon ang kanyang buhok. At wala na rin nagawa pa itong si Moira nang tanggalin dito ni Giselle. At maya-maya din nakaupo na nga itong si Moira at sinabi ng pulis na ito na may dalaw daw siya bago siya ipasok sa isang selda. At inakala naman ni Moira na yun na ang kanyang attorney. Yun pala ay si Lynette ang dumalaw sa kanya. At dito nga nagulat itong si Moira na kung ano daw ang ginagawa ni Lynette doon. At sinabi nga dito ni Lynette na bagay daw pala itong buhok ni Moira sa kanya. At nakakatikim naman itong si Moira ng mga panglalait dito ni Lynette na nararapat lamang daw na pagdusahan ni Moira ang lahat-lahat ng kanyang kasamaan na ginawa noon dito ni Annalyn at Lynette. At dito naman na nagalit ng husto itong si Moira at maya-maya din dito dumating itong si Zoe at gusto nga dalawin ng kanyang ina at pinigilan naman ni Annalyn dahil may mga preskon pa na kaabang doon at ayaw niya na masangkot itong si Zoe dahil nag-alala ito. Subalit wala na nga magawa din itong si Zoe na makita niya na nakaabang na nga itong press. At dito naman na lumabas nga itong si Zoe at sinundan ni Carlos Benitez at kinausap na wag daw niya munang dalawin ang kanyang ina. At napaiyak naman itong si Zoe dahil hindi daw niya susukuan itong kanyang ina dahil naawa nga daw siya dito. At naawa din naman itong si Carlos sa kanyang anak na si Zoe at maya-maya din niyakap niya ito at sakto naman napapalabas na nga itong si Lynette at nakita mismo ni Lynette na magkayakap itong si Carlos at ito ngang si Zoe. Kaya magkaroon na naman ito ng kutob itong si Lynette na kung bakit close na close itong si Zoe at Carlos. Yan ang ating pakatutukan bukas mga kapuso. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap. Yan lang po at maraming salamat.